Hindi mo maintindihan yung wala kang laban dyan eh. Sino ka para makipagdebate doon sa nag-aayos sa PhilHealth Tama. na magkano ngayon makukuhang benepisyo? Hindi eh. Mayroon silang sariling komputasyon. So bottom line mga kapatid dito, ito hong mga taga-finance department, itong mga naandyan po nangangasiwa ng ating pong itong mga taong ito. Diyan sa mga hayop na mga opisyal dyan sa PhilHealth, hands off our PhilHealth contributions. Huwag niyong kurakutin yung pera namin. O sa mga PhilHealth contributor, lalong-lalo na sa mga manggagawa na buwisit sa buwanang kinakaltas sa sahod para lang sa PhilHealth contribution. Mas mabuwisit pa po kayo. Alam niyo kung bakit? Kasi may plano ang gobyernong to na pakialaman at gastusin yung pera natin, yung contribution natin. Yes. Morning mga kasama. Happy Sunday. Good morning everyone. Andito naman si Kuya Goods nagbabalik. At syempre kung hindi ka pa nakasubscribe sa ating channel, pa-subscribe na lang po at hit mo na rin yung bell para updated ka sa ating mga video. Grabe ha. Matapos masiwala sa publiko ang 90 billion excess funds sa PhilHealth, Senador Bongo, ginisa ang ahensya. Huwag niyong pahirapan ng tao. Sa totoo lang ho, malaking bagay ho na may pondo ang PhilHealth. Dahil ho, dito kinukuha yung budget ng malasakit. Correct nyo lang po ako kung meron akong pagkakamali. Pero, kung saan man yan may kunin na pondo na yan at andyan ang malasakit, malaking tulong sa ating kababayan ho. Yung malasakit na yan. Ngayon, marami hong umaalma. Nakikita ko sa mga comment section, nababasa ko at napapanood ko sa iba-ibang mga vlogger, ang tawag anong tawag dito? Sentimento ang mga tao. Akalain nyo ha. Tanggalan nyo ng budget. Ano na ngayon mangyayari doon sa mga umaasa sa malasakit, umaasa sa PhilHealth? Diba? Kaya nagsalita rito si Senador Bongo. Kulang na lang tirisin kung sino yung nag-alis ng pondo Diba? Ito naman nag-alis ng pondo na ito. Hindi pumayag, nabigyan ng pondo. Alam mo, hindi namin malaman kung makatao ka o makababa ka Isipin mo, yung nakakatulong sa mga sambayang Pilipino. Buhay ang kapalit nun. Diba? Stress ho sa kanila kung saan sila kukuha ng pambayad ng ospital, kung saan sila kukuha ng pambili ng gamot. Sa tulong ng malasakit at sa tulong ng PhilHealth, kahit papano, makakatulong at makakaalis ng konting stress dito sa mga nangangailangan ng mga pambayad ng ospital. Tapos hindi mo ipapasa yung budget. Hindi ka makatao. Yan ang sabi ni Geraldine. Hindi ka makatao. Kaya ito, pakinggan natin si Senador Bongo sa kanyang pahayag. Senador, pasok mo. Tapos mabisto ang mahigit kumulang sa 90 billion pesos excess fund ng PhilHealth. Senator Christopher Lawrence Bongo, binalatan ng buhay ang mga demoni nasa likod kung bakit hindi nabibigyan ng benepisyo at tamang atensyon ang medical assistance na dapat ay nakukuha ng maraming Pilipino. Ginisa ng senador na si Christopher Lawrence Bongo ang mga taong nasa likod sa di umunay maanomalyang hindi pagbibigay ng tamang benepisyo sa mga miyembro ng insurance company ng PhilHealth. Ito'y matapos maisiwalat sa publiko na hindi ibinalik sa mga miyembro ng insurance company ang nasabing pondo na di umunay paggagamitan raw ng gobyerno sa mas mahalagang proyekto. Ngunit pinagpilitan ng senador na hindi tama ang ginagawa ng ahensya, lalo't hindi naman raw nila ito mga pera. Ang nasabing... Eto lang ha, may pasok lang natin to. Interrupt lang natin si Chikadora. Paggagamitan daw ng ibang ahensya ng gobyerno. Baka paggagamitan sa bulsa daw di umano. Baka doon ang balak nila. Kasi kung balak talaga nilang ang sambayanan ay may tulungan, di ba? Hindi nila iisipin na alisan ng budget ito. Ano ang mangyayari? Ang dami hong galit.
'Di ba? Kami hong nagbabayad ng premium, dapat matulungan nyo. Ang mangyayari, gigipitin nyo pa. Oh, 'di ba? Yan ho ang sentimento ng ating kababayan. Kung kayo ay naniniwala sa sentimento, kung kayo ho ay nagbabayad ng premium ng PhilHealth, dapat ho i-type nyo dyan. O bakit nyo naman ginagawa sa amin tumamayang Pilipino na miyembro ng PhilHealth? At kung kayo naman ay natulungan ng malasakit, at ang malasakit ay siyempre pinopondohan din yan. Hindi natin malaman kung saan ba nanggagaling yung pondo. Pero malaking bagay ho yung tulong ng malasakit. Kaya huwag niyong bibitawan si Senador Bongo pagdating sa Mayo. Oo, marami hong natulungan yan. At hindi lang yan. Siyempre yung mga kaalyado niya. PDP line, Duterte Party List, Panaw Party List. Yan po yung mga dapat niyong iboto. Huwag na ho kayo magbabuto-buto ng mga iba. Kung alam niyo mga basura at mga trapo. Oo, ang dami hong trapo dyan sa gobyerno. Bilang lang ho ang matitino. 'Di ba? Bilang na bilang nasa kamay. Pero halos lahat mga dorobo. Tuloy. Bilyones na sobrang pondo ng PhilHealth ay sanay napapakinabangan na ng maraming Pilipino, ngunit patuloy raw na iniipit di umano ng ilang mga tiwaling opisyales ng pamahalaan. Mas pinag-usapan pa ang naging Senate hearing kahapon kung saan diretsang tinanong ni Bongo kung galing raw ba sa hirap ang chairman ng PhilHealth. Sinabi nitong hindi, kaya't hindi rin niya nararamdaman ang ordinaryong mga Pilipino na nangangailangan ng tulong. Bakit raw napakahaba ng pila at pinagpapabalik-balik pa ang mga miyembro nito kahit sila naman ang may-ari ng nasabing bilyong pisong pondo? Ano raw ba ang kabalbalan sa loob ng ahensya na kahit pati mga gamot at vitamins ay hindi nila mabigay sa taong bayan? Iisa-isahin raw ni Bongo ang lahat ng mga di umano'y tiwaling opisyalis ng ahensya hanggat hindi na bibigyan ng hustisya ang mga taong pinahihirapan nila sa pondong ang taong bayan naman ang siyang nagmamay-ari. Yan na. Kita nyo, buti na lang at naisipan ha. Pero yung babae na nag-alis ng pondo, hindi niya naisipan na imbestigahan kung sino yung nagmamanipula ng PhilHealth. Isipin nyo dapat sa taong bayan na nagbabayad ng premium, sila makikinabang. Pero makikita mo, parang tinatago nila, ginigipit nila, nag-saving pa sila. Dapat yun ipamahagi kung sino ngangailangan. Kung halimbawa ang premium ng tao ay nagbabayad ng 1,000, kung siya ay magkaroon ng hospital bill, gawin 50%, at least malaking bagay ho yun. Di ba? Nangyayari ngayon, na-aksidente yung nagbabayad ng premium. Wala ho sa 1/4 na porsyento ng kabuuan. Di ba? Kung halimbawa ang bill niya is 3,000 o 30,000, baka ibigay lang ay 1,500. Di ba? Pero ewan ko bakit ganito ang gobyerno natin. Sa ibang bansa, hindi naman ganyan. Diba? Ang gobyerno pa nagkakaroon ng inisyatibo na halimbawa, ma-hospital yung isang kababayan nila doon, binabayaran ng gobyerno ng buo ang ospital na wala hong kinukuha doon sa mayroong may sakit. Gobyerno ho ang nagbabayad. Pero dito sa Pilipinas, wala. Wala hong ganyan. Kaya yung ibang migrante sa ibang bansa, talaga namang ibig sabihin, nakaswerte-swerte na sila dahil hindi nila nararanasan yung pamamalakad ng gobyerno. Gobyerno ng ano? Kayo na hong bahala nga magtuloy kung anong gobyerno meron tayo ngayon. Diba? So ano pa yung mga dapat usigin o dapat alamin kung ano yung mga kabantot ng pinagawa dyan, kung sino nakaupo dyan sa PhilHealth na yan. Yun ang dapat nilang ungkitin. Hindi dapat hindi nila isama yung taong bayan kung sino yung dapat makinabang. Yung mga opisyalis dyan, mahina rin itong nagtanggal ng pondo. O tuloy. Narito at
panoorin ang full video kung saan nag-init sa galit ang senador na si Christopher Lawrence Bongo sa ilang mga tiwaling opisyales ng ahensya ng PhilHealth, kung saan maging ang chairman ito na si Emmanuel Ledesma Jr. ay hindi makasagot sa diretsang tanong ng mga senador. At pinanindigan pa ng senador na si Christopher Lawrence Bongo na hindi siya titigil hanggang mapunta sa taong bayan ang nararapat na medical assistance para sa kanila. At sinabihan ang PhilHealth chairman na huwag itong mangangako ng mga pangakong napapako kung hindi naman nila ito ibibigay sa mga Pilipino. Narito't panoorin ang full video. Hindi po katanggap-tanggap na may pondong nandyan na hindi nagamit para matulungan ang bawat Pilipinong miyembro naman ng PhilHealth. Nagtsatsaga na po ang Pilipino sa hindi gaanong kalakihang benepisyo dahil akala nila wala na kayong pera. Bakit may 90 billion na excess funds ang PhilHealth? President Ledesma, maraming pondo ang PhilHealth. Am I correct? Sabi ni Secretary Recto. Yes po. Ang laki ng pondo. Marami po. O ngayon, pwede naman palang bayaran ng hiya. Ba't pinantay nyo pa ng 2 years? Bakit hanggang ngayon, maraming lumalapit sa akin, nagbibit-bit ng reseta? Walang pambili ng gamot. Sapat ba o sobra-sobra na ang pondo? Oo, bakit marami pa rin nagpapakonsulta at takot magpatingin sa doktor? Bakit kulang pa rin ang benefit packages ng PhilHealth at may out-of-pocket pa rin mga pasyente? Magkano ba yung libre ninyong dental services sa PhilHealth? 440 pesos? Baka hindi pa ibot ng ngipin yan. Bakit hindi nyo... Alam niyo ho, tama ho itong usisigin kung ano yung pamamalakad dyan sa PhilHealth. Isipin niyo ha, eto, bibigyan ko kayo ng isang senaryo. Oo, yung ginagawa ho ni Senador Bongo, yung malasakit, wala hong nising ko pag humingi ka ng tulong dyan. Wala kang makikita, eto kailangan mo ng ganyan ha. Eto lang makukuha mo, wala. Kung halimbawa binigyan ka, humingi ka ng tulong at nakita nilang malaki-laki yung bill mo, nasa milyon. Oo, maswertehan ka, bigyan ka ng 100,000. Oo, maswertehan ka, bigyan ka ng 50,000. Ganun ho sila magbigayan dyan. Oo, ipasok nyo pa yung Office of the Vice President, pumunta ka sa Office of the Vice President, humingi ka ng tulong, hospital bill mo, maswertehan, bigyan ka 50,000. Nakatulong po sa akin yung mga ganyang bagay. Kaya, nagtataka tayo, ang mga kababayan natin, nagbabayad ng premium, pero pahirapan pa sa kanila kumulekta ha, kung ano yung kailangan nila. Pero mo, magbibili ka ng 120, bibigyan ka ng 5,000 contribution mo. Ilang taon ka nagbabayad ng contribution mo ha. Pag nangailangan ka, bigyan ka 5,000. Yun lang sapat na raw, di umano. Ano ba yun? Grabe, no? Yan ang mga pahirap sa gobyerno. Yan ang pahirap sa mga tao. Di ba? Sipin nyo ha, nagbabayad ka dahil requirement o obligasyon mo daw, di umano. Pag ikaw nangailangan, para kang nagmamakaawa pa sa kanila. Di ba? Pag inasikaso mo pa yan, yung mga staff pa dyan, nakasimangot, akala mo sila. Yan ang katotohanan. Pero sana, maayos lahat yan. Diba? Ito na lang, isang suggestion ko na lang. Sana, kumuha na lang kayo ng premium nyo. Halos kasing halaga rin ng PhilHealth. Ayun, nakakover pa kayo ng 100,000. At least yun, sigurado, pag nangailangan kayo, meron. Diyan, naku po. Bayad ka ng bayad. Nakuba ka na kababayad. Nakuba ka na diba? Yan ang mahirap sa gobyerno ng korupsyon. Totoo. Diba? Puro korap. Ito ngayon ang corrupt country. Pilipinas. Kahit sa ahensya ka magpunta. Totoo sa totoo. I-type nyo sa comment section kung hindi totoo. Kung totoo, naniniwala kayo, type nyo. Opo, puro korap. Kahit anong ahensya puntahan mo dito, puro korap. Mapa-LTO, kailangan mo pa mag-pixel para makakuha ka lisensya. Diba? Hindi kagaya ng panahon ni Tatay Digong, tinanggal lahat yan. Kahit break time, walang magbe-break time. Halin-hina ng trabaho. Passport, 10 years. Driver license, 10 years. Ngayon, ano? Problema.
Samot-saring kurap. Kurap dito, kurap doon, akap. Unprogram, akap. Naku. Yan ang problema. Di ba? Tuloy. Palawakin yung konsulta. Yung libreng gamot. Hindi naman nila kayo makikita. Pwede ba nilang dalahin yung reseta sa inyo? Yan na. May ads lang tayo. Packages na makakatulong sa ating mga kababayan tulad ng dialysis benefit. Ang iba dyan, namamatay na lang po, hindi nila na-avail kumpleto yung kanilang session. Mamakaawa. Kulang daw ang subsidy per dialysis session. At kung sobra naman po ang pera nyo, bakit kailangan nyo pang mangolekta sa OFWs? Nabanggit po ni Pangulong Marcos na may bagong programa ngayon gagawin for next year. Pwede naman pala, di ba? Pwede naman pala magdagdag ng mga benepisyo at programa para mabawasan po ang pasanin ng mga mahirap. At hindi kayo gumawa ng mga bagong programa na makakatulong sa mga mahirap? Dalawang priority po ang dapat nyo unahin. Ari ba? Dagdagan nyo po yung case packages ninyo. Kung sobrang yung pondo nyo. Di ba? Ang laki ng pondo. Pero yung case packages, di ba yun ang sinasabi natin eh. Nagkaroon ka ng bill na 50,000, bibigay lang sa'yo 2,000. Nakakasakit ng loob. Totoo sa totoo lang. Yan po ang mga bagay-bagay na dapat ang mga Pilipino alam na nila kung sila ba, Diyos ko, ayoko na magbayad yan. Wala naman palang kakwenta-kwenta dyan. Parang isang malaking lang yan. Pang dodorobo sa Pilipino, sa sambayan ng Pilipino. Yan ang nakikita ng ating mga kababayan na si Wilfredo Di Magiba. Oo, nag-comment siya dito. Isang malaking panloloko lang yan sa aming mga Pilipino, lalong-lalo na doon sa kapatid kong OFW. Nagbayad sila ng napakalaking tapos kung nakaling nangailangan, wala rin palang mahihita. Pahirapan pa. Ibang-iba daw ang sistema sa ibang bansa. Doon, pag meron kang insurance, mag-email ka lang, okay na. Pakita mo lang daw yung ID mo, okay na. Dito, magpipila-pila ka pa, abutin ka pa raw ng isang oras, 2 oras, 3 oras, maghapon. Ano nangyari? Dito, babalik daw kinabukasan kasi cut off na. Saklap Kaya minsan, nagagalit si Kuya Ted dito sa usapay na to Kaya nagsalita siya dito matapos ang 138 M budget para sa party. Ted Filon, nanggigil na 89 billion ng PhilHealth, ayaw ibalik. Kita nyo. Ayaw ibalik nino ng gobyerno. Patay tayo dyan. Ganun na lang ba? Ganun na lang ba kabilis yung mga pagnanakaw niyo Kaya isip-isip din kung alin ang tama sa mali. Kaya maraming nanghihimutok Diba? Kaya maraming nanghihimutok dahil sa hindi magandang pamamalakad ng bakit ba babawian mo ng 89 billion? Mag-focus na lang tayo kung saan naasenso, hindi yung grabe, ibang klase talaga ang kawatan pakita natin dito kung ano yung sentimento ni Manong Ted kasi nga naaasar na siya pasok mo Kuya Ted. Chikadora pala ang kwento nito. Chikadora, pasok. Matapos maisiwalat ang lihim sa publiko, bulgarang pagnanakaw sa PhilHealth, inilabas lahat ni Ted Filon. Halos sumabog sa galit ang veteranong mamamahayag dahil sa harap-harapang pandarambong ng mga tiwaling opisyales ng pamahalaan. Sa isang parte ng kanyang programa sa Radyo 5, sinabi ni Ted Filon na imbes na ibigay sa mga miyembro ng PhilHealth ang mga sobrang pondo ng government insurance company o taasan man lang ang benepisyo ng mga miyembro ito, tila walang habas na lilimasin ito ng mga magnanakaw sa gobyerno. Ang Universal Healthcare Act sana na mas mapapakinabangan ng mga Pilipino ay patuloy na kinukulimbat ng mga mistulang buwaya sa pamahalaan. Ang shocking revelation pa rito, mismo ang veteranong mamamahayag ay nakaranas rin ng di umanay kabalbalan pagdating sa benepisyo ng PhilHealth nang makonfine nito o magkasakit at tila na diretso sa ospital. Aniya,
Mas malaki pa raw ang senior citizen discount na nakuha nito kumpara sa PhilHealth coverage na sana'y sasagot ng mas malaking hospitalization bill nito. Ang isa pa sa mga hindi kagulat-gulat batay mismo sa ilang mga pagpatotoo ng maraming netizen, tila hindi nababago ang ganitong eksena kung saan maliit ang benepisyo ngunit malaki ang contribution sa PhilHealth maparegular o premium members ng nasabing insurance company. Sa katunayan, isa pang concerned citizen ang hinangaan ng publiko nang isiwalat nito isa-isa kung papaano kinukupit ng mga tiwaling opisyalis ng pamahalaan ang pera ng taong bayan na galing sa dugot pawis ng sambayanan. Marami po sa atin, ang confinement mo, iba ang iyong uri ng karamdaman. Hindi ho lahat nakikinabang sa laki po ng iyong maaaring ma-refund o makuha sa PhilHealth. Kayo po, anong inyong experience? Ako, one time, ang mas malaki pa po yung senior discount na nakuha ko. Kumpara doon sa wala pang 8,000 piso na PhilHealth na benepisyo. Sa laki ng hospital bill mo. Hindi mo maintindihan yun, wala kang laban dyan eh. Sino ka para makipagdebate doon sa nag-aayos sa PhilHealth na magkano ang iyong makukuhang benepisyo? Hindi eh. Mayroon silang sariling komputasyon. So bottom line mga kapatid dito, ito hong mga taga-finance department, itong mga naandyan po nangangasiwa ng ating pong itong mga taong ito, ano turing nyo sa PhilHealth? Family corporation? Na maaari mo sabihin na, oy, may pera ka ba dyan sobra? Pahinga muna. Iba ho ang karakter ng Philippine Health Insurance Corporation. Ito po, hindi ito sa inyo. Miyembro ho ang may-ari niyan. Mga miyembro may-ari niyan. Hindi mo pwedeng kuhanan na lang ng pera. Nilagyan mo ng pera and then babawiin mo kasi hindi mo ginagasta. Mali. Di ba dapat, PhilHealth, gastahin mo yung pera sa tama? Tama. Ang system pa dito, Manong Ted. Pyramids. Oo. Hindi ho nila... Boss, hindi ko alam kung ano nangyayari dito sa account ko, pero kanina nag-upload ako ng update sa PhilHealth, pero na-flag. At ngayon, hindi na lumalabas. Kaya ito, upload ko ulit para ma-update lahat ng mga PhilHealth contributors, mga members, lalong-lalo na ng mga manggagawa. Sinabi ko doon sa nakaraang video ko na may balak na galawin at gastusin yung PhilHealth contributions natin at ilagay doon sa tinatawag na unprogrammed funds. Ngayon mga boss, naumpisahan na yung galawin yung PhilHealth contributions natin. Ito galing mismo sa Bureau of Treasury. Sa bisa daw ng DOF Circular Number 003-2024, nakapag-remit na ang PhilHealth ng 20 billion pesos sa pambansang pamahalaan. Ayan o, nakasulat dyan sa baba. Ngayon, balak nila na galawin at limasin buo yung 89.9 billion pesos na excess funds ng PhilHealth. Yung 89.9 billion na excess funds, hindi lang excess funds yun. Pera natin yun. Kontribusyon natin yun ng mga manggagawa. Subsidyo yun mula sa gobyerno na kinuha rin sa tax natin na mamamayan. Alam niyo yung mas nakakainis? Yung katahimikan ng media at ng mga government officials, ng mga congressman at ng mga senador na para bang walang anomalyang nangyayari dito sa PhilHealth. Di ba in-explain natin dun sa nakaraang video na batay sa Universal Healthcare Act, kapag may sobrang pondo ang PhilHealth, dapat mangahulugan ito ng mas malaking coverage para sa mga miyembro ng PhilHealth. O kaya dapat bumaba yung monthly premium o yung buwanang binabayaran natin para dyan sa PhilHealth. Hindi yan basta-basta pwede ilagay kung saan trip ilagay. Hindi yan po pwede basta-basta gastusin kung saan trip gastusin. Sobra-sobra naman pala yung pondo dyan sa PhilHealth. Bakit hindi ilagay sa mga serbisyo at programang pangkalusugan? Bakit hindi ilagay sa mga laboratorio, sa pagpapacheck up,
Bakit hindi i-expand para makover hanggang yung sa dental? Ang mahal ng dental services eh. Bakit hindi lakihan yung coverage doon sa hospitalization, lalong-lalo na sa mga malulubhang sakit? Mga boss, wala akong ibang naiisip dito kundi kalampagin at mag-ingay tayo na mga contributors, mga miyembro ng PhilHealth. Lalong-lalo na tayong mga manggagawa na kinakaltasan buwan-buwan para lang sa kontribusyon dito sa PhilHealth. Malapit na ang eleksyon sa 2025. Sure ako, nagagamitin tong pondo na to para dyan sa mga proyekto, ayuda o mga walang kwenta, mga kabalbalan na mga proyekto. At dyan sa mga hayop na mga opisyal dyan sa PhilHealth, hands off our PhilHealth contributions. Huwag niyong kurakutin yung pera namin. O sa mga PhilHealth contributor, lalong-lalo na sa mga manggagawa na buwisit sa buwanang kinakaltas sa sahod para lang sa PhilHealth contribution. Mas mabuwisit pa po kayo. Alam niyo kung bakit? Kasi may plano ang gobyernong to na pakialaman at gastusin yung pera natin, yung contribution natin para sa kung saan man nila yan gustong gastusin. Paliwanag natin. Nitong nakaraan, naglabas ang Department of Finance ng Department Circular number 003-2024. Dito sa Department Circular na to, inaatasan ng Department of Finance yung mga government-owned and controlled corporations o mga GOCCs na i-remit o ibigay yung kanilang mga excess funds sa pambansang pamahalaan. Ngayon, para saan? No? Bakit i-remit ng mga GOCCs gaya ng PhilHealth yung sobrang pera sa pambansang pamahalaan? Ito daw kasi yung magiging fund source o pagmumulan ng pondo doon sa mga tinatawag na unprogrammed appropriations ng gobyerno. Ngayon, ano yung unprogrammed appropriations o yung unprogrammed funds na tinatawag? Parang standby yan na pera o budget na wala pang purpose na pagkakagastusan sa ngayon. Pero later on, pag naisipan na gastusin, pwedeng gastusin yan. Magkano ba yung hinihingi na dapat daw na standby fund? So, ang nire-request ng executive branch ng gobyerno natin ay 731 billion pesos na unprogrammed funds. Yung kanyang hinihingi sa Kongreso. Isang kembot na lang, 1 trilyon na yan. 1 trilyon na wala pang purpose na budget. Standby lang daw. Ngayon, yung PhilHealth bilang isa sa mga government-owned and controlled corporations ang panggagalingan ng pondo para mabuo itong unprogrammed funds. Wala naman sana dapat problema kasi may mga gano'n naman talaga na hindi natin ma-foresee o makikita agad na dapat pagkagastusan. Pero tangina naman PhilHealth, may sobra-sobra ka palang pondo, may sobra-sobra ka palang pera mula sa subsidyo sa gobyerno at saka sa contribution namin na mga manggagawa. Alam niyo ba kung gaano kalaki yung sobra-sobrang pondo na tinatago lang ng PhilHealth? Nasa 89.9 billion pesos lang naman yung excess o sobra-sobrang pondo dyan sa PhilHealth. Malinaw na nakasulat sa batas sa Universal Healthcare Act na kapag may sobrang pera o pondo ang PhilHealth, dapat nitong gamitin yung pondong ito para i-expand o paramihin yung benepisyong nakukuha ng mga miyembro ng PhilHealth. Pwede rin ito mga hulugan ng pagpapababa ng premium o yung binabayaran natin buwan-buwan. Hayop na PhilHealth to. Sobra-sobra pala yung pera. Tinaasan pa yung monthly premium. Mula 4%, ngayong taong to, 5% na ang monthly premium. Tapos ngayon, balak pa nila na pakialaman at gastusin yung kontribusyon, lalong higit ng mga manggagawa para gastusin sa kung saan man na hindi natin malaman na pagkakagastusan nila. Kaya kayo na mga hayop kayo na nandyan sa PhilHealth, kayo mga gunggong na mga opisyal na nandyan, huwag nyong galawin yung kontribusyon ng mga miyembro nyo, lalong-lalo na ng mga manggagawa. Sa halip na ilagak nyo sa kung saan man hindi namin maunawaan kung saan nyo gagastusin, pababain nyo yung premium, yung monthly contributions, at i-expand nyo yung mga serbisyo na covered ng PhilHealth. Hands off our PhilHealth contributions. Share nyo po ito para malaman ng mga PhilHealth members at mga contributors. Parang wala ng choice yung pamunuan ng PhilHealth kasi po tinulog sila Finance Department, OGCC, GCG, yung mga tanggap, pati nga COA, hiningan nila ng opinion dito. Sinasabi ng COA, darating sa amin yung issue niyan eventually, kung ano yung sinasabi nitong mga GCC, sundin nyo. Opo, pero ito ho ang punto rito, kaya nga importante tanong natin dito. Ulitin ko bukas po may pwede natin pag-usapan to ulit. Iba naman po ang ating kakausapin, kung maaari nga yung kumakatawan sa mga miyembro sa board ng PhilHealth. Tama.
Kaya ako po tinanong, ano ba ang kaibahan nitong Philippine Health Insurance Corporation sa ibang government-owned and controlled corporations? Iba po ito eh. Ito po ay isang korporasyon na hindi nagbibigay ng dividendo sa gobyerno. Yung pong ibang mga GOCC obligadong magbigay ng dividendo share sa national government. Ano po? Ito baliktad. Yung national government ang siyang nagbibigay ng hindi dividendo subsidiya na may pinanggagalingang buwis specific para po sa pangkalusugan ng mga Pilipino. Yung nga taxes na binabanggit natin. Ang laki niyan. Di ba? Sigarilyo, alak, pati po yung sweetened beverages na ito. Yan ang natatanging kaibahan yan. Ano purpose niyan? Para nga po, di ba? Ponduhan, hindi lang yung indirect na mga miyembro, kung hindi sa pagpapalawak ng programa. Naunawaan natin, yung mga cancer patients po ngayon mas malaki. Pero mawalang galang lang po, no? Mawalang galang lang. Marami po sa atin, ang confinement mo, iba ang iyong uri ng karamdaman. Hindi ho lahat nakikinabang sa laki po ng iyong maaaring ma-refund o makuha sa PhilHealth. Kayo po, anong inyong experience? Ako, one time, ang mas malaki pa po yung senior discount na nakuha ko. Kumpara doon sa wala pang 8,000 piso na PhilHealth na benepisyo. Sa laki ng hospital bill mo. Hindi mo maintindihan yung wala kang laban dyan eh. Sino ka para makipagdebate doon sa nag-aayos sa PhilHealth na magkano ngayon makukuhang benepisyo? Hindi eh. Mayroon silang sariling komputasyon. So bottom line mga kapatid dito, ito hong mga taga-finance department, itong mga naandyan po nangangasiwa ng ating pong itong mga taong ito, ano turing nyo sa PhilHealth? Family corporation? Na maaari mo sabihin na, oy, may pera ka ba na sobra? Kaya nga muna. Iba ho ang karakter ng Philippine Health Insurance Corporation. Ito po, hindi ito sa inyo. Miyembro ho ang may-ari niyan. Mga miyembro may may-ari niyan. Hindi mo pwedeng kuhanan lang ng pera. Nilagyan mo ng pera and then babawiin mo kasi hindi mo ginagasta. Mali. Di ba dapat, PhilHealth, gastahin mo yung pera sa tao? Yan, ibigay sa tao. Diba? Oo, nag-ipon kayo, nag-ipon dyan. Savings ko, no? Tapos, pagdating ng araw, pag hindi na silip, ubos. Oo, ibigay nyo sa taong bayan. O, dagdagan nyo yung, sinabi nga na Senador Bongo, dagdagan nyo yung kung ano yung maitutulong nyo sa taong bayan. Kung halimbawa, ang bill nila 100,000, bayaran nyo na 50,000. Tapos ang usapan, ang dami. Ilang billion? 600 billion. 600 million, 600 billion, ilang milyon. Excess fund, ano nangyari? Wala. Kaya nga sabi ng isang nagsalita dito, gagamitin sa politika, eto na, nagkakatotoo na nga. Diba? Ngayon, nabanggit din ni Manong Ted na sana lang silipin din ng COA ito. Kasi para pagdating ng araw, itong nakaupo, nakampo na mga kadiliman ko, di umano, sila naman ang hiringin, at ikulong dahil sa mga pandodorobo na ginagawa nila sa kaban ng bayan. Yan ang mga sinasabi ng ating nagko-comment dito na si Aling Ledesma. Ledesma. Salamat Aling Ledesma Ayan kung hindi ka pa nakasubscribe, mag-subscribe ka na Huwag kang pahuli sa mga balita, issue at reaksyon ng bayan mamayang hapon, abangan nyo yung upload natin hanggang sa muli, bye-bye!